Lumalabas na nawawala sa kontrol ni Vladimir Putin ang digmaan. Ilang malalaking bangko sa Russia ang naglagay na ng limitasyon sa pag-withdraw ng pera ng mga customer. Alam nyo, kapag hindi na makuha ng mga depositor ang sarili nilang pera, kasunod niyan ang bank runs na hindi kayang tiisin ng Kremlin. Dahil sa grabing sitwasyon, nagbigay pa nga ng pampublikong panayam ang isa sa pinakamakapangyariang oligarko sa Russia at nagbabala na nalalapit na ang krisis sa bangko kung di titigil ang Ukraine sa pag-atake. Sa video na ito, ipapakita ko kung bakit nakita na ng Ukraine na darating ang lahat ng ito at kung bakit pinili ng Ukrainian intelligence ang target na magpapahirap sa banking system ng Russia. Simula pa lang ito, maging mga simpleng Ruso ay tinalikuran si Putin, nagvi-video gamit cellphone at lantaran ng nakikiusap sa hukbong Ukrainian na pumasok sa mga lungsod nila. Gusto ng mga Rusong ito na palayain sila ng Ukraine mula kay Putin. Dahil sa lumalalang sitwasyon, muling humingi si Putin ng tulong sa North Korea, tulad nung nasakop ng Ukrainian Army ang teritoryo ng Russia. Kaya gaya ng alam nyo, ang pangalan ko ay Sam at pinapanood nyo ang Business Basics. Simulan natin ito. Unahin ang pinakamalaki, ang bank run. Malalaking state bank sa Russia ay nanganganib bumagsak. Ang mga oligarko ng Russia ay hayagang nagbabala sa Kremlin na hindi ito tatagal. Narito ang isang makapangyarihang oligarko na si Oleg Deripaska. Sinabi niyang kung bumagsak ang Valberis, babagsak din ang sistema ng pagbabangko ng Russia. Pakinggan natin ang clip, tapos pag-usapan natin kung paano ito magkakaugnay. Ang pagkalugi ng Wildberries ay sisira sa sistema ng pagbabangko. Sabi nila, kapag milyon ang utang mo sa bangko, problema mo yon. Pero kung bilyon, problema na ng bangko. At ang Wildberries, bilyon-bilyon ang utang, hindi lang bilyon. Hindi ako magbibigay ng payo sa mga nagdedeposito sa bangko. Mga nasa hustong gulang na sila at malalaman nila mismo ang dapat nilang gawin. Nakikiramay lang ako sa kanila. Narito ang lahat ng numero at mas lumala pa ang sitwasyon sa 2025. Noong nakaraang taon, ang 5 pinakamalalaking kumpanya ng teknolohiya sa Russia ay umutang ng $27 bilyong. Ang numerong ito ay 53% mas mataas kaysa sa inutang nila noong taong nauna ron. Halos $18 bilyong ng kabuuang utang ay hawak ng isang kumpanya lang, ang Wildberries. Ngayon, kahit bago pa atakihin ng Ukraine ang mga bodega ng Wildberry, problema na ito dahil malaki ang kumpanyang Wildberry. Mas malaki ang utang nila kaysa sa nararapat para sa maayos na kumpanya. Kaya binigyang babala ito ng sentral na bangko ng Russia bilang panganib sa ekonomiya. Ngayon na alam nating nasusunog ang mga bodega ng Wildberries, nagsimula ng gawin ng mga bangkong may hawak ng utang ang bagay na sinabi nilang di nila gagawin. Tingnan mo ang ulat. Ang VTB, malaking bangkong pag-aari ng estado sa Russia, ay humihigpit na sa pag-access ng pera ng mga kliyente. Ibig sabihin, ang mga karaniwang Russian na may account sa bangkong ito ay hindi makuha ang perang kanila talaga. Ngayon, syempre, sinasabi ng bangko na ang opisyal na paliwanag sa problemang ito ay dahil sa sobrang dami ng gumagamit sa network. Pero ang totoo, kailangan ni Putin ng pera para sa digmaan. At mukhang kinukuha niya ito mula sa mga bangko kung saan inilalagay ng mga tao ang kanilang pera. Kapag tiningnan mo ang balance sheet ng bangkong ito, mapapansin mo pang may problema pa ito. Sa $18 bilyong na utang ng Wildberries, $10 bilyong ay galing sa bangkong VTB. Ang mismong bangko na ngayon ay nagsasabi sa mga Ruso na, "Oy, baka hindi muna kayo dapat mag-withdraw ng pera ngayon. Bumalik na lang kayo bukas." Para sa akin, pinaka-interesante sa kwentong ito ay parang alam na ng Ukraine ang mangyayari. Maagang natukoy ng intelligence ng Ukraine ang kahinaang ito bago pa nagsimula ang mga pag-atake sa Wildberries. Kaya sa tingin ko, tinarget nila ang mga warehouse na ito. Sigurado akong may iba pang benepisyo, tulad ng pag-apekto sa logistics ng Russia sa frontline. Isa sa pinakamalaking benepisyo ay ang pressure sa banking system ng Russia. Patunay nito, sa susunod na clip, maririnig mo mula sa CEO ng Firepoint na parang Lockheed Martin ng Ukraine at isa sa pinakamalalaking defense company na itinatag ngayong digmaan. Ngayon, malaking bahagi na ng drone ng Ukraine ang ginagawa nila. Narito ang co-founder na nagpapaliwanag ng estratehiya. Pakinggan mo. Kailangang tapusin ang Wildberries at Ozone. Magdudulot ito ng pagbagsak ng sistema ng bangko dahil sila ang pangunahing nangungutang. Siya nga pala, itigil muna natin ito sandali. Tatapusin pa natin ang pag-uusap tungkol sa Wildberries at Ozone. Bakit natin ito ginagawa at ano ang susunod? Oh, sige. Ang Wildberries ang top na nangungutang sa Russia. Kung pabagsakin natin ito, siguradong babagsak din ang maraming bangko. Hindi bababa sa VTB. Ipinusta ng VTB lahat sa Wildberries, umaasang makuha ang 70 milyong customer base nito. Di ko matandaan pero parang 60 milyon ang customer ng Wildberries. Automatiko,
Hindi rin maganda dati ang VTB. Ngayon, trilyon-trilyong rublo ng pautang ay di na mababawi. At maaring pabagsakin nito ang pangalawang pinakamalaking bangko sa Rusya. At kailangan pa rin magpatuloy ito. Isa pa, abala ito sa araw-araw na buhay at sanhi ng pagbagsak ng 10,000 negosyo na sa pamamagitan ng kanilang mga buwis ay sumusuporta sa hukbong ito at sa baliw na ito. At tumuto lang sa imperialistang hangarin ng Rusya. Kaya ito ay isang napakahalagang hakbang. Isang lubhang mahalagang hakbang. Ozone ang kasunod ni Wildberries, tama? Sa tingin ko, kasi Siyempre, ang mga pag-atake ng mga Ukrainian na ito ay direktang nakakapekto rin sa bank account ng Kremlin o tinatawag na budget ng Kremlin. At yan ang pag-uusapan natin maya-maya lang. Pero bago yan, gusto ko munang pag-usapan ng kaunti itong clip na pinakinggan lang natin. Dalawang isip ako kung bakit hayagang ipinapaliwanag ng mga senior o mataas na opisyal ang estratehiya ng Ukraine sa podcast. May podcast kami kaya mahalaga sa amin na binibigyan niya kami ng mapag-uusapan. Pero kung nasa digmaan ka, hindi ba mas mainam itago ang plano mo para mabigla ang Russia sa tunay na layunin ng Ukraine? Yun lang iniisip ko. Pero para kontrahin ang sarili kong punto, may punto din dito kasi ang banking ay nakasalalay sa tiwala. Nantitiwala ang mga Russian na hindi mawawala agad ang mga bangko at ligtas pa rin pera nila. Sa pagsasabi nito sa publiko at pagtalakay sa posibleng krisis sa bangko dahil sa mga pag-atake ng Ukraine, umaasa ang Ukraine na mababawasan ang tiwala. Sa ganitong paraan, mas maraming Russian ang hihinto sa pagkuha ng pera sa state bank. Mas mapipressure ang banking system at natutulungan ang layunin ng Ukraine na magdulot ng krisis sa bangko sa Russia. Sa ganitong sitwasyon, may halaga na ibahagi ito sa publiko. Pero sa ibang kaso, hindi yata tama para sa CEO ng malaking defense company na magsalita sa publiko tungkol sa ginagawa at layunin ng Ukraine. Ngayon, kumakalap na ang krisis sa iba pang industriya sa Russia at naapektuhan na ang bank account ng Kremlin. Hayagang sinasabi ng mga Russian na dahil sa pagkalugi mula sa mga atake, hindi na sila magbabayad ng buwis. Sabi nga ni Napoleon, 3 bagay ang kailangan para manalo sa digmaan. Pera, pera. Kailangan ni Putin ng pondo mula sa buwis dahil pinahirapan ng Ukraine ang pag-export ng langis na inaasahan niya. Pakinggan ito. Isang babaeng Russian na dating nagbebenta sa wild berries ang nagpapaliwanag kung bakit hindi na siya magbabayad ng buwis. Dapat ninyong maintindihan, hindi ibabalik ng wild berries ang pera, pati pag-withdraw hinarangan na nila. Paano ko mababayaran ng utang at empleyado? Iniisip ko na ngang magtanggal ng tao. Paano ko sila babayaran? Yun na, katapusan ng buwan. Paalam daw kasi impyerno na talaga. Viewers, paano ako magbabayad ng buwis? Hindi ako magbabayad. Pakyo kayo. Pareho lang din ang mga pautang na yan. Wala na akong pake dyan. Kung walang may pakialam sa problema ko, wala na rin akong pakialam sa problema ng mga bangko at iba pa. Dahil dito, humihingi ngayon si Putin kay Kim Jong-un ng North Korea ng dagdag sundalo. Ipaliwanag ko rin ang bagong kasunduan mamaya. Pero hindi lang si Putin ang humihingi. Ang sariling tagapagsalita ni Putin, si Dmitry Peskov, pati ang asawa niya ay hayagang nakikiusap din. At sa pagkakataong ito, sa EU naman siya nakikiusap. Sa totoo lang, ipinapakita ng kwentong ito ang lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa kung gaano nakaipokrito ang mga namumunong elite ng Russia. Tingnan mo ito. Matagal lang sinasabi ni Dmitry Peskov na ang kanluran at EU ay gustong sirain ng Russia. Ngayon, ang asawa niya ay kinakasuhan ang EU dahil sa sanctions at humihingi ng $2,300,000 bilang danyos sa reputasyon niya. Ngayon, bibigyan kita ng mabilis na background sa kwentong ito. Na-sanction siya noong Hunyo 2022, ilang buwan matapos simulan ni Putin ang Special Military Operation. Dahil sa sanction, ipinagbawal siyang bumiyahe sa EU. Ngayon, hinahabla niya ang Sanction Committee sa EU Court para alisin ng ban dahil hindi raw ipinaliwanag ng EU kung bakit siya na-sanction. Parang may kaugnayan ito sa larawan. Baka kailangan niyang alamin kung sino ang asawa niya. Lumang palusot na naman ng mga Ruso ito. Habang nangyayari ito, elitista at politiko ng Russia, sinisisi ang kanluran sa lahat ng problema sa bansa. Nakapark ang pera nila sa kanluran. Ang mga anak nila nag-aaral sa mga universidad sa kanluran. At pati mga miyembro ng pamilya nila, mga asawa nila, nakatira sa kanluran. Gustong-gusto nilang manirahan sa kanluran. Kaya umaabot pa sila sa hayagang pagsasampa ng kaso sa hukuman ng EU. Kahit alam nilang makakasira ito sa reputasyon ng sangkot. Naalala ko yung larawan ni Sergey Lavrov, Russian Foreign Minister. May video siyang inilabas na nagsasabi kung paano niya kinasusuklaman ang kanluran. Habang suot-suot niya ang isang t-shirt na dinisenyo ng isang artist mula New York, may suot na Apple Watch na isang kumpanyang Amerikano. At syempre, gamit ang iPhone para sa lahat ng ito. Puno siya ng mga produktong galing kanluran. Habang sinasabi niyang,
Ayoko sa kanluran. Sa kasamaang palad, isa sa problema ng mga parusa ay hindi tinatamaan ang oligarko, kundi ang mga ordinaryong tao ang nadurusa. Ang pag-asa ay mapilitan ang mga oligarko na kumilos para matigil ang digmaan. Sa kasamaang palad, wala silang ginagawa. Buti na lang, para sa atin, ang mga karaniwang Ruso ay hayagang nagsasalita laban sa mga desisyon ni Putin. Ngayon, ipapakita ko ang isa sa pinaka-nakakagulat na video ng digmaan. Isang binata sa St. Petersburg ang nananawagan sa Ukraine at sa kanilang hukbong sandatahan. Pumunta sa kanyang lungsod at palayain siya mula sa pamumuno ni Putin. Pakinggan ito. Ako si Mikhail Danilovich Sinitsyn, mamamayan ng Russian Federation, ipinanganak Disyembre 2007, nakarehistro at naninirahan sa St. Petersburg. Nais kong magpahayag sa bagong Commander-in-Chief ng Armed Forces ng Ukraine, si Mihailo Drapati. Sa ngalan ko, lahat ng kaibigan at kakilala ko, maliban sa vatni kong magulang at sa totoo lang, lahat sa St. Petersburg, gusto kong sabihing hinihintay namin ang paglaya ng aming lungsod. Handa na kaming salubungin ang hukbong Ukrainian na may bulaklak at bandila ng Ukraine. Sa totoo lang, para sa mga hindi nakakaalam, hindi. Ang St. Petersburg ay ang bayan ni Putin. Dito siya ipinanganak at dito niya sinimulan ang kanyang karerang pampulitika pagkatapos niyang umalis sa KGB. At ang dahilan kung bakit ko sinabing umalis ay dahil hindi talaga natin alam kung talagang umalis siya sa KGB. Tatlong magkaibang kwento na ang sinabi niya tungkol sa kung paano siya umalis sa KGB. Sa tatlong magkaibang pagkakataon. Kung talagang umalis siya sa organisasyon, pakiramdam ko dapat isa lang ang kwento na palagi niyang inuulit. Pero palaging nag-iiba ang sagot niya kapag tinatanong. Kaya baka hindi talaga siya umalis. Sa ibang video na yon. Balik tayo dito. Hindi lang siya ang nagrereklamo kay Putin. Pati ibang tao at mga aktor na Ruso na hayagang nananawagan kay Putin na magbitiw na. Hayagan nilang sinasabi na hindi nila nirerespeto si Putin bilang presidente. Lahat ng tao sa Russia, lalo na ang mga kabataan, ay talagang galit kay Putin. Ang tanging dahilan kung bakit ayaw magsalita ng mga tao ay dahil natatakot sila. Pakinggan ninyo ang clip na ito. Vladimir Vladimirovich Putin. Kamusta? Kamusta? Ang pangalan ko ay Lisha. Isa akong tao sa teatro at pelikula. Ayokong ikaw ang presidente ko. Huwagin ang buong pamahalaan. Ayoko. Ayokong manood ng TV mo o gumamit ng VK. Gusto ko lang makinig ng mga kanta ko. Ayokong gumamit ng VK. Mas gusto ko ang Instagram dahil mas maganda ito. Isa akong Zoomer. Bihira akong bumoto. Hindi ko talaga pinapansin ang politika. Pagsapit ko ng 14. Pumasok ako sa klase ng Ingles sa paaralan. Sabi ng guro ko, nag-away sila ng matalik niyang kaibigan dahil sa Crimea. Dahil sa Crimea, hindi ako naniniwalang atin ng Crimea. Hindi ako naniniwalang atin ng Crimea. At hindi ito malaking pahayag. Wala sa mga kaibigan ko ang nag-iisip ng ganoon. Kung sakaling may mga taong minsan ay nag-isip ng ganoon. Ngayon, hindi ko na alam kung anong dapat pag-usapan. Hindi ko alam ang sasabihin. Ang feed ko sa Instagram, lahat ng kaibigan ko, alinman sa umaalis, gulat na gulat, o hindi na lang nila ito pinag-uusapan. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung nasaan ang mga taong ito na nagmamahal sa'yo bilang presidente at nirerespeto ka. Hindi ikaw ang presidente ko. Iyon lang ang gusto kong sabihin sa'yo. Mukhang naapektuhan na si Putin ng pressure. Kaya nagsasabi siya ng mga bagay sa publiko na walang katuturan. Hindi ako sigurado kung dahil ito sa ekonomiya ng Russia at sa pressure na nararanasan niya. Dahil sa pagkatalo ng Russia sa frontline o baka tumatanda na siya. Nagsasabi siya ng mga bagay na di dapat sinasabi ng diktador sa publiko. Nagsasalita siya tungkol sa hindi niya alam kung ano ang gagawin niya o ng mga tao kapag natapos na ang digmaan na ito. Kaya daw malilito ang mga tao. Kaya ayaw niyang tapusin ang digmaan at mga ganoong bagay. Parang talagang sablay sa pag-iisip ang mga sinasabi niya. Pero alam natin ang isang bagay. Ayaw ni Putin na itigil ang digmaan na ito sa lalong madaling panahon. At ang dahilan kung bakit natin ito alam ay dahil kahapon lang. Si Pangulong Zelensky mismo ay narito sa Estados Unidos at nagbigay siya ng panayam kung saan pinag-usapan niya kung paano matatapos ang digmaan na ito. Ano ang inaasahan niya at bakit umaasa siyang papayag si Putin sa tigil putukan sa lalong madaling panahon. Panoorin natin ang mga clip mula sa panayam. Sa unang clip na ito, tinanong si Zelensky tungkol sa Crimea at tinanong siya kung gusto ba niyang mabawi ang Crimea o bukas ba siya sa posibilidad na pumayag na lang sa isang uri ng tigil putukan kasamang Russia para matigil ang digmaan. At ang sagot niya ay nagsasabi ng marami tungkol sa kung ano ang inaasahan ng Ukraine, kung ano ang mga layunin ng mga Ukrainian at kung ano ang mga layunin ng mga Russian. Pakinggan natin at pagkatapos ay pag-uusapan natin ito. Ibig ko sabihin, nasa usapan na ba ulit ang Crimea? Medyo hindi pa. Hindi pa sigurado, makikita pa natin. Hindi ko alam, pinakamalaga sa amin ang lupa, teritoryo at kasaysayan namin, pati mga bahay. Pero higit sa lahat, mahalaga na hindi mawalan ng tao. Kaya palagi naming sinasabi na handa kaming suportahan ang idea ng aming mga kaalyado para lang magkaroon ng tigil putukan at pagkatapos ay ilipat ito sa diplomasya. Tigil putukan para hindi mawalan ng tao. Dito kami ngayon. Pero si Putin, ang nakikita namin, nagbibigay siya ng kabaligtarang mga mensahe.
Gusto niyang magpatupad ng malaking mobilisasyon. 500,000 bagong sundalo mula pa sa simula ng taglagas. Ito ang nangyayari sa kanya. Kaya sa tingin ko, hindi talaga ito isang kautusan. Baliw sila. Nawawalan sila ng mga 1,000 sundalo bawat buwan. Kailan mo huling nakausap si Putin? Nang direkta man o di direkta? Direkta kaming nag-usap sa tingin ko noong 2019. Nagkaroon kami ng pagpupulong at pagkatapos noong 2020 ay nagkaroon kami ng ilang tawag sa telepono. Yun lang, wala na akong pagkakataon na makipag-usap sa kanya pagkatapos noon. Masaya si Zelensky sa tigil putukan dahil iniisip niya ang kaligtasan ng mga Ukrainyano at Ruso. Si Putin naman ay tutol dito dahil nais pa niyang makuha ang teritoryo ng Ukraine. Sa totoo lang, dapat Ukraine ang humihingi ng teritoryo dahil mas malaki na ang kontrol ng Russia sa Ukraine na yon kumpara bago ang digmaan. Pero kahit ganoon, kahit hawak ng Russia ang mga teritoryo ng Ukraine, masaya si Zelensky sa tigil putukan dahil alam niyang ibig sabihin nito ay makakabalik na ang mga tao sa normal na buhay. Titigil na ang labanan at hindi na mamamatay ang mga tao. Pero gusto ni Putin na ipagpatuloy ang digmaan na ito dahil wala siyang pakialam kung ilang Ruso ang mamatay at wala rin siyang pakialam sa dami ng Ukrainians na namatay. Ang mahalaga lang sa kanya ay matupad ang layunin niya mula simula ng digmaan. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang isa pang clip mula sa parehong panayam. Mahalaga ito dahil sinabi mismo ni Zelensky na mabilis magbago ang takbo ng digmaan. Kung sinusubaybayan nyo ang digmaan mula simula, matatandaan nyo na noong umpisa ng nakaraang taon, hirap ang Ukraine at napapalayo sa mga linya ng labanan. Maraming usapan noon tungkol sa kakulangan ng sundalo sa harap at alam natin na sumusulong noon ang Russia. Pero ngayon, narito tayo kung saan ang Ukraine na ang umaabante. Ang Ukraine ay tumitira na sa loob mismo ng Russia pati sa linya ng labanan, maraming sundalong Ruso ang nawawala taon-taon kay Putin. Pero sa kabila ng lahat ng tagumpay na nararanasan ng Ukraine, maingat si Zelensky na aminin na maaring magbago ang takbo ng digmaan anumang oras. At yan mismo ang dahilan kung bakit mas gusto niya ang tigil putukan kaysa subukang bawiin lahat ng teritoryong hawak ng Russia. Pakinggan ninyo. Sa tingin ko, malaking problema ito para sa kanya. Naiintindihan namin na nagbabago ang digmaan bawat 3 o 6 na buwan, kaya kailangan din namin magbago ng teknolohiya. Kaya meron kaming modernong plataforma para sa teknolohiyang militar. At marami kaming mga kumpanya, binabago namin ang mga drone. Na yon, ang mga drone na ito ay maaring gamitin sa labanan. Pero pagkatapos ng 3, 6 na buwan, hindi na. Kaya hindi na ito magagamit. Kaya yon ang dahilan kung bakit kailangan mo. Maging matatag at baguhin ang teknolohiya para mas bumilis tayo. Kailangan nating mas mabilis kaysa kay Putin dahil mas marami siyang tao. Kailangan naming iligtas ang aming mga tao at gumamit ng mas maraming teknolohiya kaysa sa tauhan. Iyan ang ginagawa namin. Ngayon, nakikita na namin ang unang palatandaan ng paghahanda ng mobilisasyon ng Russia. Hindi pa nag-aanunsyo si Putin ng mobilisasyon dahil sa eleksyon sa Russia sa Setyembre. Ayaw niyang maapektuhan ang opinyon ng publiko bago ang botohan, kahit alam niyang siya ang mananalo. Malamang, ipinagdiriwang na niya ang tagumpay. Ngunit inaasahan ng maraming eksperto na iaanunsyo niya ang mobilisasyon pagkatapos ng eleksyon. Nakikita na rin ang mga palatandaan ng paghahanda. Ganito ang itsura nito. Inatasan ng mga universidad sa Russia na higpitan ang pagtanggap ng mga lalaking aplikante para manatili silang legal na maaaring tawagin para sa mobilisasyon kapag inanunsyo ito ni Putin. Bukod pa dyan, inaasahan na ng ilang tao ang mobilisasyon, lalo na ang mga lalaking Ruso. Kaya naghahanap na sila ng paraan para makaalis o tuluyan ng umalis ng bansa. Kahit bago pa man magkaroon ng pagkakataon si Putin na mag-anunsyo ng ganito. Naghahanap sila ng lugar sa Armenia at iba pang bansang katabi ng Russia. Kaya ngayon si Putin ay lumalapit sa North Korea na parang nagmamakaawa. Dahil kung makakakuha siya ng mga sundalong North Korean, sa halip na pilitin ng mga Ruso, maiiwasan niya ang negatibong reaksyon sa loob ng bansa dahil pinipilit niyang mamatay ang sarili niyang mga mamamayan. Tingnan mo itong impormasyong galing mismo kay Zelensky. Gusto ng Russia na tumanggap ng karagdagang 30,000 sundalo mula sa North Korea. Mula pa noong Hunyo, matagal naghahanda ang rehiyon ng Rosneft sa Russia para sa kanila. Katabi lang ito ng hangganan ng Ukraine, kaya posibleng tawiran papuntang Ukraine. Naghahanda ang North Korea na magpadala ng mas maraming ballistic missile launcher sa Russia, na banta hindi lang sa Ukraine. Tinuturuan din ng Russia ang North Korea kung paano makidigma, pagbutihin ang mga armas nito at magkaroon ng tunay na karanasang pangkumbat sa paggamit ng mga ito. Banta ito sa lahat ng tao sa Russia na abot ng missile ng North Korea. Babandayan natin ito sa susunod na panahon, lalo na kung magpadala ng sundalo ang North Korea sa Russia. Siguradong tututukan ito ng South Korea at US intelligence. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, siguraduhin pindutin ang subscribe button sa ibaba dahil nakakatulong ito sa amin sa algorithm. At syempre, nakakatulong din ito sa iyo para makasabay ka sa mga balita na inilalabas namin. Ngayon, dito nagiging mas interesante ang mga bagay dahil sa kabila ng lahat ng pinagdadaanan ni Putin, sa kabila ng lahat ng mga problemang kinakaharap niya, malamang makuha pa rin niya ang gusto niyang sundalo dahil napakalaki ng Russia. 130 milyon ang tao. At may tulong din mula North Korea. At si Putin ay talagang naglalayon lang ng, sabihin na nating, 300,000 sundalo o baka 500,000 sundalo.
Kaya kahit na may mga pag-atake ang mga Ukrainians, nabanggit ni Zelensky kung paano haharapin ng Ukraine kung magmomobilisa ang Russia. Kaya pakinggan natin ang clip na yon. Tingnan mo. Hindi pa handang itigil ni Putin ang digmaang ito. May natanggap akong ulat mula sa intelihensya, naghahanda siya ng mobilisasyon. Gusto niyang gawin ito pagkatapos ng eleksyon sa ika-21 ng Setyembre. Nais niyang dagdagan ang mobilisasyon sa bansa niya. Hindi siya hayagang gagawa dahil takot sa lipunan, pero gagawin niya ito sa unang mga araw no Oktubre. Kung hindi natin siya bibigyan ng problema sa lohistika, armas, gasolina at diesel. At kung hindi rin magpapatupad ng total na mga parusa ang ating mga katuwang laban sa kanyang agresyon. Pero kung magmomobilisa nga siya, maraming sundalo yun, malaking problema para sa Ukraine, di ba? Magiging malaking problema talaga yon dahil gagawin niya. Sa tingin ko, aasa siya sa mobilisasyon ng mga 300,000 mula 300,000 hanggang 500,000. Kaya sa tingin ko, hindi mahirap para sa kanyang magmobilisa. Oo, magkakaroon siya ng mga panloob na issue dito dahil nakita ko mga survey tungkol sa lipunan niya. Ang lipunan niya ay laban sa mobilisasyon at malaking porsyento ay laban sa digmaan. Pero sinusuportahan pa rin siya. Pinakamalaking problema, hindi niya agad masasanay ang mga ito. Ibig sabihin, muli niyang papasok sa labanan ang mga hindi sanay. Karamihan sa kanila ay hindi talaga sasanayin. Marami ang malalagas, pero siya pa rin ang magdedesisyon dito. Kaya ang estratiha ng Ukraine ay medyo diretso at ginagawa na nila ito. Targetin ang lohistika ng Russia, pati na rin ang anumang kailangan ng mga sundalong Ruso sa unahan. At narito ang isang halimbawa ng lahat ng ginawa ng Ukraine kaugnay nito sa nakalipas na ilang araw. Noong Hulyo 28, tinamaan ng mga drone ng Ukraine ang 2 Tumen oil refinery na may kapasidad na mag-refine ng 2.6 milyong tonelada ng gasolina at langis kada taon. Hindi na ito gumagana ngayon. Hindi tiyak kung kailan maayos ng Russia. Pero habang sira ang refinery, hindi sila makakapag-refine ng langis. Pag-usugsapan natin ang problema ng Russia. Maraming refinery nila ang tinatamaan ng Ukraine. Kaya kailangan nila ng pagkukumpuni. Kailangan na nilang pag-isipan kung saan nila uunahing ilaan ang kanilang mga resources. Dahil hindi sapat ang kanilang resources para ayusin lahat ng refinery ng sabay-sabay. Kaya kailangan nilang mag-prioritize kung aling mga refinery ang uunahin nilang ayusin. Kung ako ang magpapayo, uunahin kong ayusin ang mga refinery na malayo sa Ukraine. Bagaman, hindi ko naman talaga sila pinapayuhan. Ngayon, punta tayo sa wild berries. Kahapon, tinama ng Ukraine ang isa pang logistics hub ng July years sa Ryazan. Ito ang ika-4 na pinakamalaking bodega ng wild berries. At ngayon ay halos hindi na ito nagagamit. Wala nang produkto sa loob na pwedeng maisalba. Kaya isa na naman itong malaking dagok sa operasyon ng kumpanyang ito na talagang inaasahan ng Russia. At ibig kong sabihin, pati ang militar ng Russia ay umaasa rito. Dahil sa mga pag-atake, lumalabas na ang mga epekto sa araw-araw na buhay ng mga Ruso. Lumalala ang krisis sa gasolina sa Russia. At may palatandaan na pati mahahalagang kumpanyang Ruso at mga kumpanyang pag-aari ng Estado ay wala ng access sa gasolina. Pangunahing halimbawa dito ang Russian Railways. Mas malaki ang problemang ito kaysa sa inaakala. Tulad ng alam ninyo, malaki ang Russia at talagang umaasa sila sa mga tren para mailipat ang mga bagay mula sa isang lugar papunta sa iba. Hindi lang tao, kundi pati kargamento ang dinadala ng tren. Sa krisis sa gasolina, siguradong maapektuhan ang lohistikang militar. Ngayon, inuuna ng militar ng Russia ang supply ng gasolina, kaya malabong magkaproblema ang mga nasa frontline. Kahit ganon, dahil sila ang nauuna, magdurusa ang mga tao dahil mawawalan sila ng access sa gustong gasolina at lalala ang kawalang kasiyahan sa espesyal na operasyong militar. Nakikita na natin ang mga palatandaan nito. Ang mga Ruso ay nagvi-video ng sarili, sinasabing wala silang pakialam sa espesyal na operasyong militar. Ang mahalaga sa kanila ay payapang buhay at tulog. Gusto nilang maging ligtas at bumalik sa dating pamumuhay bago ang digmaan. Pakinggan ninyo ito. Mga kagalang-galang na otoridad ng lungsod ng Rostov-on-Don at ng rehiyon, maaari po ba ninyong sabihin sa akin kung kailan ba talaga gagana ang ating drone warning system? O seryoso ba kayong iniisip na ang mga tao ay nakaupo sa tabi ng kanilang mga teleponyo ng 2:00 ng madaling araw, naghihintay ng text message? Nagtataka kung darating ba ito o hindi? Sige na nga, may kaguluhan na nangyayari sa SMO zone. Talagang magulo doon. Hindi ba kayo pwedeng maglagay ng warning system dito? Mahimbing ang tulog ng mga sibilyan tapos magigising na lang sila sa tunog ng mga pagsabog. Nasaan ang ating mga emergency alert? Nasaan na sila? Nakatira ako sa Myashnikovsky District, Rostov Region, kung saan may malapit na unit militar at araw-araw tumutunog ang warning system dito bandang alas 7:40. 3 beses tumunog kaya gumagana ang sistema. Pero sa pagprotekta ng sibilyan, parang di ito epektibo sa amin. Wala kaming maayos na bomb shelter. At yung mga meron naman, nakakandado pa. Siguro panahon na para may gawin tayo tungkol dito. Pakiusap po na bigyang pansin ang isyong ito.
Marami nang naghihirap dahil dito. Ngayon, gusto kong talakayin ang kawili-wiling pangyayari tungkol sa mga pag-atake ng Ukraine sa mga bodega ng Wildberry. Maraming Ruso ang apektado ng mga strike na ito. Kaya mga Rusong naghihirap dahil sa mga pagkalugi na naranasan nila o dahil hindi sila makapag-order ng kahit ano online. Oh, hulaan mo. Sinasisi nila ang Russia. Hindi nila sinisisi ang Ukraine. Kahit na Ukraine ang gumagawa ng mga strike, sinasisi nila ang Russia. At ang dahilan dito ay isang bagay na maaaring hindi mo naisip. Galing ito sa isang Russian war blogger na nag-aanalisa ng sitwasyon. Ito ay pahayag mula sa Russian war blogger na si Igor Dmitry. At sabi niya, ang pamunuan ng Russia mismo ang lumika ng sitwasyong ito nang tuluyan nilang isinantabi ang populasyon hindi lang sa paggawa ng desisyon, kundi pati sa makatotohan ng larawan ng kung ano ang nangyayari. Sila ngayon ang tatanggap ng lahat ng negatibo at malinaw na alam ng Ukraine ang nangyayari. Ang dahilan kung bakit sinisisi ang pamunuan ng Russia at hindi ang Ukraine ay dahil lagi nilang tinatago ang masasamang balita sa publiko ng Russia. Bukod pa rito, sa madaling sabi, nagsisinungaling sila sa publiko ng Russia at minsan nalalaman ng publiko ang totoo. At dahil doon, tuwing nakakakita ng negatibo ang publiko ng Russia, kahit na Ukraine ang may gawa nito, sinisisi nila ang pamunuan dahil hindi nila alam kung sino ang nagsasabi ng totoo. At sigurado silang nagsisinungaling ang pamunuan. Iniisip nila na ang lahat ng negatibo ay kasalanan ng pamunuan ng Russia. Siguradong natutuwa si Putin dito. Ang kanyang 3 araw na espesyal na operasyong militar ay tila matagumpay. Gusto ko ngayong ilipat ang atensyon natin sa ilang nakaaliw na clip. May mga propagandista ng Russia na nababaliw na sa live TV dahil sa mga kaganapan laban sa Russia. Bago ko ipakita ang napakagandang clip na ito, bibigyan ko muna kayo ng konting konteksto. Kaya kahapon lang, bilang pag-alala kay yumaong Senador Lindsey Graham, bumuto ang Senado ng US na isulong ang panukalang batas ni Lindsey Graham tungkol sa mga parusa laban sa Russia, kung saan 86 na senador ang pumabor at 12 lang ang tumutol. Sa US, malamang yun na ang pinakamalapit sa pagkakaisa ng dalawang partido. Kaya maganda yon. Si Pangulong Zelensky ay aktual na naroon sa loob ng bulwagan noong naganap ang botohan. Pinahihintulutan ng batas si Pangulong Trump na magpatong ng hanggang 100% taripa sa mga pangunahing bumibili ng langis at gas ng Russia at maglagay ng bagong restriksyon sa shadow fleet ng Russia. Matagal nang kinatatakutan ng Russia ito dahil tuwing malapit ng maipasa ang batas, nagpapanggap silang nakikipagnegosasyon sa Ukraine o Estados Unidos para hindi ito maipasa. Pero ngayon, sa wakas ay naipasa na ito. Sa tingin ko, dumaan na ito sa House at dumaan na rin sa Senado. Kaya siguradong magandang balita ito para sa Ukraine. Pero hindi natuwa ang Russia tungkol dito. Pakinggan ninyo ito. Ang digmaan ni Biden, gaya ng tawag nila dati, ngayon ay digmaan na ni Trump. O pakinggan mo, sabi mo kailangan nating maingat na tingnan ang mga detalye ng naipasa na batas, kung paano ito ipinasa, yung hindi pa naipapasa, at ang mga diskusyon tungkol sa batas. Tama ka, inaprubahan ng US Senado ang proseso para talakayin pa ang sanctions bill. Ngunit dapat nating maunawaan kung ano ang pinagkaiba nito sa atin, kung ito ay procedural man o hindi. Ito ay de facto. Pagpapatuloy ito ng lohika ni Trump Na bilang presidente ay nagpatupad ng pinakamabigat na parusa sa Russia. Ibig sabihin de facto, ito ay isang batas tungkol sa pagputol ng ugnayang diplomatiko na dapat nating sagutin sa pamamagitan ng ganap na pag-alis sa dollar zone. Ibig sabihin, kailangan nating sabihin tapos na, wala ng dolyar. Umalis sa dollar zone. Hindi lang tayo ang tutugon, ganon ito magtatapos. Kaya, ang pulang button na ito ay nasa kanyang mga kamay. Oo, ibibigay nila sa kanya ang pulang button, pero magdadalawang isip pa siya bago pindutin. Sino nga ba talaga bumibili ng langis ng Russia? China lang naman, parang ang bagal na naman yan. Ngayon ba, magdasal na lang tayo na hindi niya iyon pindutin? Mas mabuti pa silang magdasal na hindi natin pindutin ang red button para hindi sila mapunta sa nuclear na impyerno. Sobrang nababaliw na sila. Nagpasya na silang pwede silang umasta ng ganoon ka-insolente. At kailangan nating magpasa ng mga batas. Kumpiskahin ng buo ang lahat ng pag-aari dito na pagmamay-ari ng mga Amerikano. Kumpiskahin lahat, walang ititira. Lahat ng kumpanya. Sabihin natin bilang tugon dito, kung maipapasa ang batas, tuluyan nating putulin ang lahat ng ugnayan. Ekonomiya, diplomasya, ipadala sa impyerno ang mga embahador nila. Isara ang mga embahada, paalisin ang mga tao nila. Yun lang. Iyan ang pananaw ko. Kailangan nating maging mahigpit. At ano ang mga alternatibo? Hintayin mong matutunan nilang huminga gamit ang manipis na tubo habang sinasakal ka at tahimik kang nagpapatuloy. Ayos lang. Okay lang ba talaga yon? Ngayon, ang pagkadismaya na ito sa Russian TV ay mukhang isang koordinadong tugon dahil hindi lang isang palabas ang nagsasabi nito. Mukhang lahat ng Russian state media ay nagpapakita ng parehong pagkadismaya. Maaring galit talaga sila o maaring ito mismo ang inaprubahan ng Kremlin. Makikita nating pareho ang sinasabi ng mga pahayagan sa Russia magkaiba lang ng tono. Pakinggan mo. Muli, sa mga pahayagan sa Russia na yon, malinaw na lumalabas ang pagkadismaya at pagkabigo ng Russia. Hindi pinilit ng administrasyon ni Trump ang Ukraine o hindi nito napilit ang Ukraine na tanggapin ang mga tuntunin ng kapayapaan na pabor sa Russia at na ang tinatawag na di umano i-diwan ng Anchorage mula sa Trump-Putin-Alaska Summit noong nakaraang taon ay halos tuluyan ng naglaho. Tandaan, opisyal lang ng Russia,
hindi ng Amerika. Tungkol sa diwa ng Anchorage ang usapan, pero ganoon pa rin. Sa editorial na yon, nagtatanong ang Novaya Gazeta, meron bang alternative sa Anchorage? Ngayon, narito ang mga hinahanap ng Moscow mula kay Donald Trump. Ang lohika nito noon at hanggang ngayon ay kailangan makahanap ng puwersa na magpipilit kay Zelensky na tanggapin ang pagkatalo. Tanggapin ang aktual na sitwasyon sa larangan. Iwanan ang pag-aangkin sa teritoryo at ilagay sa dokumento. Tila si Trump ang ganoong puwersa. Iyon ang diwa ng Anchorage. Ngayon, para kay Trump, hindi din naman lahat ay ganun kalinaw o baka hindi lang prioridad ang issue sa Ukraine. Malabong magbago ng pananaw ang Moscow. Sa madaling salita, gusto pa rin ng Kremlin na may maglagay ng pressure sa Kiev. Pero sino ang magiging puwersang maglalagay ng presyon at manghihikayat na ito? 2 taon pa bago mapalitan si Trump, kaya mahaba ang paghihintay at mahirap hulaan ang resulta ng US eleksyon. Europa? Hindi nito isinasaalang-alang ang mga alalahanin ng Moscow bilang mga bansa man o bilang isang kabuuan kahit bago pa ang 2022. Bukod pa rito, kinikilala ring nasa matinding presyon ang Moscow mula sa pinakamalalapit nitong kaalyado. Naririnig natin ang sinasabi ni Lukashenko sa Belarus at Tokayev sa Kazakhstan. Iba na ang sitwasyon ngayon kumpara noong 1 taon, kaya may nagbago na. Tungkulin ng mga otoridad ng Russia na alamin ang tunay na pagbabago at maghanap ng tamang tugon. May nakakaintrigang detalye sa dulo ng clip na konektado sa napag-usapan natin sa huling video. Naalala mo ba nung katabi ni Putin ang presidente ng Kazakhstan? Si Tokayev hayagang sinabi kay Putin sa harap niya na, "Oy, kailangan mong itigil ang digmaan na ito." Kitang-kita mong hindi ito inaasahan ni Putin at talagang hindi siya komportable. Baka nga galit pa siya. Alam mo, nainis siya na pinagsabihan siya ng dating Republikang Soviet habang katabi niya ang presidente. Ngayon, iniisip ng maraming eksperto sa Russia na hindi ito mensahe mula sa Kazakhstan, kundi mula mismo sa China. Teora nila, pinagplanuhan o inutos ito ni Xi Jinping at inaprubahan niya ito. Pagkatapos, ang presidente ng Kazakhstan ang naghatid ng mensahe sa ngalan niya. Haka-haka lang ito, walang ebidensya, pero tugma sa sinasabi ng media ng Russia ngayon. Hayagang napag-uusapan ang pagbabago, kaya tumatalikod ang mga kaalyado ng Russia kay Putin. Kailangan ding alamin ni Putin ang nagbago. Hulaan mo? May halimbawa ko. Isang interesanting clip mula sa Frontlines na ipapaliwanag ni dating Navy SEAL Chuck Farr. Pero bago yon, may mahalagang mensahe muna bago tayo magbalita mula sa Frontline. Ang isang bagay na hindi ko talaga nagustuhan sa YouTube ay kapag sinasabi ng mga creator na pakisuportahan ng channel. Pero wala naman talaga silang naibabalik na kapalit. Nagawa ko na ito, kaya alam kong mali. Palagi kong naramdaman na baligtad ito, kaya namin ginawa ang Basics Insider. Kung magiging miyembro ka, hindi ka lang sumusuporta sa channel mo, kundi may makukuha ka talagang mahalaga kapalit nito. Araw-araw, nag-upload kami ng mga eksklusibong video na hindi lumalabas dito sa YouTube dahil, sa totoo lang, hindi talaga namin pwedeng i-post ang mga yon dito. Mas pinapapalalim pa namin ang mga kwento na tinatalakay namin. Mas marami kaming oras na ginugugol sa mga detalye na hindi kasya sa mga video na ito. At syempre, mga detalye na ayaw ng algorithm. Nadadala kami ng veteranong sundalo gaya ni Chuck Farr para suriin ang frontline footage, ipaliwanag ang tunay na nangyayari at tukuyin ang totoong impormasyon kontra propaganda. Malaking benepisyo sa Basics Insider na hindi namin kailangang intindihin ang algorithm dahil hindi kami umaasa sa ads. Kaya hindi rin namin iniisip kung itutulak ng algorithm ang content namin. Natatalakay namin ang mga kwentong di sana matatalakay kung iniintindi namin ang mga advertiser. Bukod pa dyan, meron ding mas malawak na coverage na walang sensura para sa mga taong gustong maintindihan ang mga sigalot na ito lampas sa mga headline. At syempre, hindi ko rin itinatago na ang pagiging miyembro ninyo ay nakakatulong din sa amin. Totoo, laging nagbabago ang algorithm ng YouTube. Hindi pa laging pareho ang kita sa ads. At minsan, naire-rekomenda ang videos pero biglang nawawala. Kaya mahalaga ang komunidad ng miyembro para mapagpatuloy ang independent coverage kahit hindi umasa sa algorithm. Kung gusto mo ng mas malalim na pangsusuri at makatulong sa amin, i-click ang join button o bisitahin ang basicsinsider.com. Kung gumagamit ka ng YouTube app sa iPhone or Android, mas mahal dahil may dagdag singil ang App Store. Kung ayaw mo magbayad nito, bisitahin ang aming channel sa browser ng iyong telepono o sa computer. Masaya kaming makasama ka at maraming salamat sa iyong suporta. Ngayon, balik tayo sa ating video. Ito ay mula muli sa Early War. Mamamahayag na, sinusubukang kunan ng video ang isang tangkeng Ruso. Naalala ko ito. Sige, mahalagang tip para sa kaligtasan. Kapag nakita mo yan, ikaw ang target. Ayos ba? Nakikita mo ang buong pangyayari. Sige. Pag nakita mo ang butas at nabuhay ang taong ito dahil sa awa ng Diyos, nagkamali lang sila ng mga 10 pulgada.
tumama ito sa kanto ng gusali. Kaya gumawa siya ng isang napakabobong bagay. Lalapit ulit ako sa bintana, pero naging mas matalino siya dito. Alam mo, wag na wag lalapit sa bintana. Laging umatras. Wag kang tatayo. Wag mong gawin ito dito. Ngayon, ilalabas ko ang ulo ko. Hindi ko sure kung war correspondent pa siya. Pero isa sa rason kaya ako nandito ay dahil hindi ko ginagawa ang mga ganung bagay. Oo, sa tingin ko, namamatay ang mga mamamahayag sa magkabilang panig. Pero mas marami talagang pinapatay ang mga Ruso. Tama. Tingnan mo, naging target kami. Nag-ikot kami gamit ang isang sasakyan na hindi ko na idedetalye pero hindi kapansin-pansin. May dala kaming gamit para sa electronic warfare, gaya ng mga drone jammer. Nagpasya kaming huwag gamitin yon kasi kapag nag-ikot ka ng sasakyan na maraming antena, aakalay ng tao na importante ka. Oh, tama. Kaya parang Beverly Hillbillies kami. At ayos naman yon. Nakakagulat na ilang beses nang pumunta si Zelensky sa frontline. Grabe, ginawa niya talaga. Nasa Bakhmut at Kupiansk siya. Pero hindi ko papayagang pumunta ang presidente doon. Hindi siya kulang sa tapang. Sa tingin mo ba si Putin ay nakapunta na sa Ukraine kahit minsan? Sabi nila nakapunta na siya pero alam mo na, walang kwentang kalokohan. Sige, susunod na. Alam ko, kasi matagal na tayong hindi nag-react. Nakita na ito ng lahat, pero gusto ko marinig ang reaction mo. Oh, ang tinitingnan mo dyan ay ang vapor trail ng isang missile. Sige, 2 missile ang dumaan dito. Gustong gusto ko to. Ang Russian space program, Houston, Moscow, may liftoff na tayo. Sige, yung unang vapor trail na nakita mo. Surface-to-air missile yon. Hula ko lang ito. Sa tingin ko, maaring yon ay isang radar-guided missile. Sige, ayan ang drone na di niya tinamaan. Pero isa sa mga problema ngayon ay bawat anti-aircraft system sa Moscow ay binubuksan ang kanilang targeting radars. Kaya yung unang missile na yon ay umangat doon na naka-radar lock. Malamang, pero hindi ko masigurado kung radar missile talaga yon. Pero parang nabaliw na lang ito, di ba? Hindi nito na-lock yung katabing target. Pero ito ang nangyari sa pangalawa. Siguradong man-pads yon. Ibig sabihin, yan ay Man-Portable Air Defense System. Hindi lahat ng mga ito sa buong mundo, pero 90% sa kanila ay infrared guided. Kaya sinubukan ng taong yon mag-lock siguro sa parehong drone na tingin ko ay wala na sa target envelope niya. Pero nung pinaandar niya yon, umakyat ito. Kailangan itong unahin kung anong mga infrared na bagay ang nakikita niya. At pumunta ito sa kaliwa. Mainit yon. At nagkataon na isang nasusunog na refinery yon. Kaya tinamaan talaga ng missile yung gasolina. Imbakan ng petrolyo. At yon ang dahilan kung bakit sumabog ang target. Kaya alam na layunin yon ng Russia. Oh, grabe! Ang laki pa nun! Mapapasama talaga yun sa kasaysayan. Oh, isa na siyang meme. Tama. Parehong atake. Mas malawak lang ang view ngayon. Sige, ito ay nasa loob ng 15 kilometro mula sa Red Square. Ito ay nasa timog silangang bahagi ng Moscow. Milia. Sige, talakayin natin ang mga prioridad ng depensang panghimpapawid ng Rusya. Nasa 20 milyon ang tao sa Moscow. At may 64 na surface-to-air missile complexes sa paligid nito. 28 missile defense complexes ang nagpoprotekta sa Bryansk na siyang hilagang dacha ni Putin at ang kanyang paliguan sa Crimea. Kaya isang katlo ng air defense na nagpoprotekta sa Moscow ay inilipat at ipinadala para protektahan ang kanyang mga palasyo. Ganyan talaga kapag ikaw ang namumuno sa isang diktadura. Kaya mong gawin ang mga ganyan. At tingnan mo ang resulta dito. Iyan ang Moscow. Kaya inaalam ko kung ano nangyayari dito. Mukhang may tinamaan silang mina at may isang sasakyan na hindi na gumagana. Kaya nandun ka sa bakas ng usok na yan.